Ang sinasabi ng Biblia na ang salita ng Panginoon na hindi nagbabago. Si Kristo hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. So tayo ba'y sasabay sa henerasyon na ito na sinasabi natin na pwede bang baguhin ang Biblia? Pwede bang baguhin ang pangangaral ng salita ng Diyos? Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, hindi nawala ang paalala ng Panginoong Jesucristo na dapat magsisi sa kasalanan. Paano natin masasabing babaguhin natin ang henerasyon ngayon? Paano natin sasabihin na si Kristo'y namatay na sa krus, hindi na kinakailangan palalahanan pa mga tao magsisi sa kasalanan? Paano natin masasabing makakapunta tayo ng langit? Kasi si Kristo'y namatay na, dati pa, 2,000 years ago. Okay na gumawa ng kasalanan. Pero hindi ba tayo nakakagawa ng kasalanan ngayon? So, basahin natin ulit ang aklat ng Pahayag chapter 2, verse 12 to 17. Basahin ko ulit. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang pinapasabi na may hawak ng matalas na tabak at sa magkabilay may talim. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinag-aari ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas natapat kong lingkod ay patayin diyan sa kaligatnaan ng ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Subalit may nanakita ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyo sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksayin ko ang mga taong iyon sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Batay po sa binasa natin sa aklat ng Pahayag chapter 2, verse 12 to 17. Yung title po ng ating preaching ngayon ay Matalas na Tabak na sa Magkabilay May Talim. Amen? Amen po ba? So, may nagsabi sa akin na, Pastor, napakatalim mong mag-preaching. Sabi sa akin ng isang tao. Sabi niya, sobrang sakit. Sobrang sakit mo mag-preaching. Ramdam sa puso. Ang sakit, sobrang talim mo mag-preaching. Napaka-prangka mo. Yun ang sabi ng tao na yun. Para sa tao na nagsabi na yun, masasabi ko na, hindi lamang ikaw ang nagsabi niyan. Napakadami nagsabi niyan. Hindi lamang dito sa Korea, kundi pati sa Pilipinas. Lahat sila sinasabi na napakatalim ko daw mag-preaching. Sobrang prangka. Alam niyo kung bakit? Dahil sinasabi ng Biblia na siya ay matalim, matalas. Ang salita ng Panginoon ay napakatalas. Sobrang talim ng salita ng ating Panginoon. Pero nandito ako, hindi sa sarili ko lang. Hindi ako nagsasalita lang sa sarili ko lang. Kundi nagsasalita ako ayon sa mensahe ng ating Panginoon. So mula sa ating Panginoon ang sinasabi ko, hindi nagmula sa akin. Kaya nga mararamdaman mo sa salita ng Diyos na napakatalim. Tumatagos sa puso ng bawat isa. Alam niyo, kwento ko lang sa inyo kung bakit gaano katalim yung salita na ipinapahay ko sa inyo. Wala kami simbahan. Magpahanggang ngayon, nakikita niyo ngayon, wala tayo sa simbahan. Ibig sabihin, wala talaga kaming simbahan. Nag-start lang kami ng asawa ko, kami lang dalawa. Sabi ko, mag-service tayong dalawa. So, inumpisan ko mag-preaching, kasama ng aking asawa. Dumating yung time na, nadagdagan kami. Dalawa, naging 4 na. So, sumunod na, 2 linggo, naging 6 na kami. Sunod-sunod na. Pagdating pa ng after ng ilang buwan, dumating si Brother Vincent. Sa bawat preaching, nasa labas lang kami, sa park lang kami. Doon lang kami sa park, nagpipreaching ako doon. Every time na magpipreaching, every time na mag-start ng preaching, umiiyak na. Bakit? Kasi napakatalim ng salita ng Diyos. Ramdam nila sa puso nila yung salita ng Diyos. Ramdam nila sa puso nila yung mensahe na tumatatak talaga sa puso. So sa oras ng pananalangin, nag-iiyakan na sila sa oras ng pagdarasal. Wala kaming pakialam
Kahit nasa labas pa kami, nasa park pa kami. Wala kami pakialam kahit sinong dumadaan dyan. Basta kami, iiyak kami, magsisisi kami sa kasalanan namin. Ganyan yung umpisa namin. Nag-umpisa kami sa labas, magpahanggang ngayon walang simbahan. Pero, nananatili yung salita ng Diyos na napakatalim. Tumatatak sa puso ng bawat isa. Kaya mga kapatid, masasabi ko na, hindi lang ikaw ang nagsabi niyan. Ako rin naman. Testigo ako na lahat ng nakaramdam niyan na napakatalim na salita ng Diyos, lahat sila na-realize na makasalanan sila. Lahat sila, ramdam nila sa puso nila na makasalanan sila. Kasi nga, sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay pagtutuwid sa kasalanan. Nagtuturo ito sa atin. Itinutuwid tayo sa mga mali nating gawa. So kapag tumanim yan sa puso mo, ramdam mo, napakatalim mo mag-preaching. Ibig sabihin lang nun, tumagos sa puso mo ang preaching. So mga kapatid, alam nyo, ano ba yung masasabi natin patungkol sa salita ng Diyos? Bakit ito'y napakatalim? Ano yung purpose ng Panginoon para sa atin? Bakit ganun na lang mag-preach yung Panginoon para sa atin? Alam nyo kung anong purpose ng Panginoon? Ang layunin nito ay iligtas tayo. Iligtas tayo ng ating Panginoon mula sa pagkapunta ng impyerno. Kaya nga, sinasaliksik ng Panginoon. Sabi niya, itong mensahe mula sa Pergamo. Itong mensahe na ito sa iglesia ng Pergamo. So nananawagan ng Panginoon sa simbahan na yun. Sabihin mo sa kanila. Ano sabi ng Panginoon? Ito ang pinapasabi na may hawak na matalas na tabak, na masamang kabilang may talim. Kaya magsisi na kayo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon. At pupuksahin ko ang mga taong iyan sa pamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. So ang layunin ng Panginoon sa simbahan, sa mga iglesia, yung magsisi na tayo, talikdan ang ating mga kasalanan. Yan ang panawagan ng Panginoon, hindi magturo ng magaan na katuruan, kundi magturo ng matalim, natatagos talaga sa puso ng isang tao. Yung talagang mararamdaman niya na siya isang makasalanan. Kaya nga mga kapatid, hanggat nabubuhay ka, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Binibigyan ka niya ng tsansa. Hindi ito aksidente. Na nandito ka, nakikinig ka sa mga nasa live ngayon, sa mga nasa Zoom, sa YouTube, sa FB. Lahat tayo dito hindi aksidente. Na nandito tayo, nakikinig lang, na-invite, hindi. Nandito ka kasi tinawag ka ng Panginoon. Nandito ka para pakinggan mo yung mensahe ng ating Panginoon. Nandito ka para iligtas ka na yan. Ma-realize mo kung gaano kaganda, kalaki yung kagandahang loob ng ating Diyos. Nandito tayo mga kapatid. Hindi mahirap. Hindi mahirap hanapin ng Panginoon. Pero kinakailangan muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Bago natin matagpuan ng ating Panginoon. Pero bakit napakahirap para sa atin na pagsisihan ng ating mga pagkakasala? Bakit napakahirap sa isang tao na siya magsisi sa kasalanan? Mahirap. Alam niyo kung ano ang dahilan? Isang bagay na dahilan kasi nga hindi pa nila nararanasan ng Panginoong Jesucristo sa buhay nila. Yan ang dahilan kung bakit mahirap para sa kanila na ma-realize na sila'y makasalanan. Na kung bakit hindi nila nakikita na sila'y makasalanan. Kasi nga, hindi pa nila nare-realize hindi nila nararanasan ng Panginoon sa buhay nila. Yun ang dahilan. Kasi nga, kung may Diyos sila sa buhay nila, mararamdaman nila sa puso nila, ramdam nila yung kagandahang loob ng Diyos para sa kanila. Ramdam nila yung sa puso nila na mahal sila ng Diyos. Kung nararanasan nila si Kristo, alam nila kung paano sila lalakad. Kaya nga, ramdam mo yung bigat ni Kristo. Yung damdamin niya para sa iyo. Anak, magsisi ka na, talikdan mo na ang iyong mga kasalanan. Kasi maiksi lang ang buhay. Paano kung darating ang araw na ikaw ipapanaw na hindi pa nagsisi sa iyong kasalanan? Maari ko bang sabihin sa iyo, anak, kahit makasalanan ka, kahit punong-puno ka ng kasalanan na gawa sa mundong ito, papapasukin kita kasi mahal kita. Hindi ganoon. Kaya nga hanggat nabubuhay ka, sinasabi ng Panginoon, sabihin mo sa iglesia na yun. Sabihin mo sa lahat ng mga tao na yun, magsisi na sila talikdan ng kasalanan. Dahil sinasabi ng Biblia, tayong lahat ay nagmula sa labo.
tayong lahat ay babalik sa labo. Lahat tayo may kamatayan. Lahat tayo darating sa hangganan. Kahit na sabihin natin, bata pa tayo, malusog tayo, darating ang panahon na tayo mamamatay. Pero ang kamatayan, alam ba natin kung kailan ito darating? Walang nakakaalam. Kung alam lang natin kung kailan tayo mamamatay, sigurado, gagawin nyo, magpapakasama muna kayo. Pagdating ng araw na mamamatay kayo, doon pa lang kayo magsisisi. Pero fair ang Panginoon. Hindi nyo madadaya ang Panginoon. Ang sabi niya, walang nakakaalam ng kamatayan ng bawat isa. So, kaya nga ang Panginoon, napakabuti niya. Pinapaalalahanan niya tayo na ngayon pa lang, pagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan. Kaya nga, ginagawa ng Panginoon matalim. Matalim na pananalita ng sa gayon. Ngayon pa lang, ma-realize mo na ikaw isang makasalanan. Kasi gusto ng Panginoon, bilisan mo na. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Alam mo, kung naranasan mo lang si Kristo, ramdam mo sa puso mo yung pagkapako niya sa krus. Ramdam mo yung sakit na dinanas ng Panginoon doon sa krus. Habang pinapako yung kamay niya, yung mga paa niya, ramdam mo yun. Kasi nga nare-realize mo kung gaano kalaki yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Pero kung hindi mo na-realize ang Panginoon, hindi mo naranasan si Kristo, wala lang sa iyo ang kasalanan. Hindi mo makikita ang kasalanan. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, naparito siya upang mag-alay ng buhay para sa ating kapatawaran ng kasalanan. Maari naman niya sabihin, lahat kayo pinapatawad ko na, pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipakita yung ganap na pagmamahal niya para sa ating lahat. Hinayaan niya ang kanyang bugtong na anak na mag-alay ng dugo doon sa krus. Sa pamagitan ng kanyang dugo, lahat tayo'y tinubos niya sa kasalanan. Kinakailangan mo na mag-alay ng dugo ni Kristo para sa atin. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo ay nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Na sana tayo ang parurusahan ng Diyos, pero ginawa ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ipinasa niya ang kaparusahan na dapat tayo sana. Pero hindi natin nakikita yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Tayo'y namumuhay sa kasalanan. Namumuhay tayo na walang Diyos na kinikilala. Pero nananatili pa rin ng Panginoon yung habag niya para sa atin. Sa paanong paraan tayo'y kinahabagan. Nandiyan ka nakaupo ngayon. Buhay ka pa rin pagpahanggang ngayon. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hanggat hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan, mananatili ka pa rin buhay. Mananatili ka pa rin malakas. Dahil hinihintay ng Panginoon na ikaw ay magsisi nang sa gayon ang kaluluwa mo ay magkaroon ng kaligtasan. Maging ganap yung kamatayan ni Kristo. Maging ganap yung kaligtasan ibinigay sa iyo ng Panginoon 2,000 years ago. Kaya nga mga kapatid, yung hininga mo, yun yung katibayan na binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon na pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. I-appreciate mo yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapasalamat sa buhay na meron ka. Kaya nga Panginoon, nag-alay siya ng buhay para tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala. Ginawa niya iyon. Hinamak ang Panginoon. Pinasan niya ang krus mula sa Golgota pero wala siya. Wala siyang reklamo kahit na pinako pa yung kamay niya, yung paa niya. Gagawin ko ito para sa inyo mga anak. Alang-alang sa inyo. Dahil ito'y pagmamahal ko para sa inyo. Hindi ako susuko hanggang sa maibigay ko sa inyo katuparan na sinasabi ng Biblia na kayong lahat ay patatawarin sa kasalanan. So lahat tayo tinanggap na natin yung kapatawaran ng kasalanan na iyon. Lahat tayo ay tumanggap ng pagmamahal sa Panginoon. Pero mahal ba natin ang ating Panginoon? Mahal ba natin ang Panginoon? Ngayon, kung hindi natin nare-realize ang ating mga kasalanan, hindi natin masasabing mahal natin ang Panginoon. Dahil sa bawat paggawa natin ng mga kasalanan, inilalayo natin ang sarili natin sa Panginoon. Pero kung mahal natin ang Panginoon, pilit tayong lalapit sa Kanya. Pilit natin hanapin ang Panginoon. Pilit tayong hihingi ng tawad sa Kanya. Kasi nga gusto natin na maramdaman yung pag-ibig niya. Pero dahil ayaw natin magsisi sa kasalanan, inilalayo natin ang sarili natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang Panginoon gusto niya magturo sa atin, matalas na tabak. At siguradong tatagos sa puso mo, na siguradong mararamdaman mo na masasaktan ka talaga. Kasi nga, itry natin na saksakin yung sarili natin. Ang sakit, di ba? Ganon din ang salita ng Diyos. Na maramdaman mo, anak,
Dapat ka magsisi kasi napakalaki ng ginawa kong pagmamahal para sa iyo. Napakalaki ng habag ko para sa iyo. Isinugo ko pang anak ko para sa iyo. Tapos mapupunta ka lang sa impyerno. Ang Panginoon, ang nais niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung repentance, yun yung way para tayo makapunta ng langit. Yun yung way para matagpuan natin ang ating Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pangalan niya, mapapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, pero paano kung ayaw mong isuko yung kasalanan mo? Kaya nga, balang araw, marirealize natin na once na napunta na tayo sa impyerno, doon lang natin maiisip, Lord, bigyan mo ako ng tsansa. Napakaraming tao sa impyerno na humihingi ng second chance sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng tsansa. Itutuwid ko ang mga mali ko. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Anak, mahabang panahon kitang binigyan ng pagkakataon. Mahabang panahon mo akong nireject. Pero, natapos na ang pagkakataon na yun. Wala na. Yan na yung katapusan ng paghahatol para sa iyo. Pero tayong mga nabubuhay ngayon, sikapin ninyong hanapin ang Panginoon sa buhay niyo. Kahit na abala pa kayo sa pagtatrabaho, bigyan niyo ng time ng Panginoon. Sabi ni Lord, 6 na araw kang nagtatrabaho, pero sa araw ng linggo, ito'y para sa akin. Araw ito ng kapahingahan, araw ito ng kabanalan. Ibigay mo para sa Panginoon ang para sa Kanya. Binigay ng Panginoon yung para sa iyo, 6 na araw na sa iyo. 6 na araw na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kay Lord, isang araw lang. Sinong mas matimbang? 6 na araw ka nagtatrabaho, para sa iyo 6. Pero si Lord, nagtatrabaho din yung 6 na araw niya, nagtatrabaho din siya sa iyo. Saan ka man magpunta, inaalagaan ka niya. Sinesafety ka ng Panginoon sa araw na yun, 6 na araw, ipinoprovide sa iyo ng Lord. Yung pagkain, yung hininga, lahat ay binibigay sa iyo ni Lord. 6 na araw. Pero sa pagdating ng linggo, yun lang ang trabaho mo kay Lord. Sumamba sa Kanya. Yung i-meet mo ang Panginoon. Pero paano kung ayaw mong isuko kasalanan mo? Paano ka makakapunta ng langit? Kaya, napakahirap para sa isang tao makapunta ng langit. Kung hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Mahirap para sa isang tao na makapunta ng langit. Kaya ba ng tao na makapunta ng langit na kahit siya lang? Kaya niya bang makapunta ng langit? Kung kaya niya makapunta ng langit, hindi na sana isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kung kaya ng tao na makapunta ng langit sa pamagitan ng kanyang kayamanan, ng pera, ng mga diploma, lahat ng yan, paghihirapan natin para lang makapunta ng langit. Kung kaya makapunta ng langit sa sarili lang natin, kung kaya natin patawarin, linisin ang ating mga kasalanan sa sarili natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Hindi na ninyo kailangan magsimba. Hindi ko na kailangan mag-preaching pa sa inyo. Kung kaya nyo naman palang patawarin ang kasalanan nyo at kung kaya nyo naman palang makapunta ng langit. Pero lahat tayo'y makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo'y makasalanan. Walang maruming makakapunta ng langit. So lahat tayo sa harapan ng ating Panginoon ay makasalanan. Paano tayo makakapunta ng langit? May isang binatilyo dito sa isang kwento na sabi niya, isang mayaman, Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano sagot ng ating Panginoon? Alam mo na ang utos ng Diyos. Sabi niya, huwag kang papatay. Huwag kang papatay tayo. Iniisip natin na wala tayong kasalanan sa Diyos. Pero ang sabi ni Lord, huwag kang papatay. Ni minsan ba, hindi tayo nagkaroon ng sama ng loob sa ating kapwa? Sinasabi ng Biblia, kapag nagtanim ka ng galit sa iyong kapwa, ikaw ay pumapatay na ng tao. So, ni minsan ba hindi tayo pumatay ng tao? Ni minsan ba hindi tayo pumatay? Sabi niya, huwag kang mangangalunya. Pero ni minsan ba hindi tayo tumingin na may mahalay sa ating kapwa? Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae o isang lalaki, ikaw ay nangangalunya sa puso niya. So, hindi ba tayo nagkasala ng pangangalunya? Lahat tayo nagkakasala ng pangangalunya. Huwag kang magnanakaw, sabi ni Lord. Pero tayo ba hindi pa nagnanakaw? Sa pamagitan ng hindi pagbibigay ng tithes. Sinasabi ng Biblia, kapag hindi ka nagbibigay ng tithes, pinagnanakawan mo ang Diyos. So, hindi ba tayo nagnanakaw niya kung hindi tayo nagbibigay ng tithes?
Lahat tayo nagnanakaw. Sabi niya, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Sinasabi ng Biblia, huwag kang mangangako kung hindi mo kayang tuparin. So lahat tayo ba hindi nangako? Na Lord, ihahandog ko sarili ko, i-offer ko sarili ko para sa paglilingkod sa iyo. Tinutupad ba natin ang pangako natin sa Panginoon? Pero ano sabi ni Lord? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang magsasabi na hindi mo naman pala tutuparin. So lahat tayo nagkakasala. Sabi niya, huwag kang mandaraya. Sinasabi natin, Kristiyano tayo. Pero, tunay ba yung pagiging Kristiyano natin? Namumuhay ba tayo sa salita ng Diyos? Dinadaya niyo lang sarili ninyo. Sabi ng Panginoon, huwag kang mandaraya. Sinasabi dito, igahalang mo ang iyong ina't ama. Ni minsan ba hindi natin pinagsabihan ng masama ang ating mga magulang? Lahat tayo nagsalita ng masama sa ating mga magulang. Lahat tayo gumawa ng kasalanan laban sa ating mga magulang. Pero ano sabi ng Panginoon? Igahalang mo ang iyong ama't ina. Pero ano sabi ng mayaman? Lahat yan, ginagawa ko na mula pagkabata. So sa sarili niya, wala siyang kasalanan. So lahat tayo walang kasalanan. Lahat yan, ginagawa ko na. Masasabi ba natin lahat na, Lord, lahat niyan ginagawa ko na, wala akong kasalanan. Pero kung bagbabasihan natin ang Biblia, tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sige anak, kung wala ka talagang kasalanan sa iyong sarili, isang bagay, ang sabi niya, isang bagay pang dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay. Ibigay ito sa mga mahihirap at ang pinagbilihan ay ibigay mo sa kanila. At doon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. So, yung mayaman na yun ay nalumo dahil napakayaman niya. Sobrang yaman niya sapagkat sobra talaga. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang tunay na talaga mga mayaman, napakahirap makapasok ng langit. Hindi ko sinasabing kapag mayaman ka, hindi ka na makakapasok ng langit. Ang sabi ng Panginoon, mahirap. Mahirap makapasok ng langit. Pero tayo, sinasabi ng Panginoon, hindi yung pagiging mayaman, kundi mahirap para sa atin na makapasok ng langit kung hindi mo nare-realize ang kasalanan mo. Mahirap. Kung hindi mo nakikita na ikaw ay isang makasalanan, mahirap na makapasok ng langit. Napakahirap sa isang tao makapasok ng langit kung hindi niya tinatanggap na siya'y nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kung hindi niya nakikita ang sarili niya na siya'y makasalanan. Lalong-lalo na sa mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano, sila'y pinanganak ng mga Kristiyano, pero hindi naman nararanasan sa buhay nila si Kristo. In short, wala silang personal na relationship sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Mas mauna pang makapasok sa kaharian ng langit yung mga nagbebenta ng aliw at ang mga maniningil ng buwis. Isipin ninyo, mga makasalanan pa yung mga mauunang pagharian ng Diyos kaysa sa mga taong tinawag ng Panginoon. Kasi nga, yung mga tinawag ng Panginoon, dahil may Panginoon na sila, hindi nila nare-realize na sila makasalanan. Pero yung mga taong nasa salibutan, nung nakilala nila ang Panginoon, kitang-kita nila yung kagandahang loob ng Diyos kasi nga mula sila sa pagiging marumi. Nung naliwanagan sila, sobra nila na-appreciate yung liwanag sa buhay nila. Na-appreciate nila ang Panginoon. Bakit? Nung tanggapin nila si Kristo, malaki yung pagsisisi na ginawa nila. Nung tanggapin nila si Kristo, malaki rin yung pagmamahal na tinanggap nila. Nung tanggapin nila si Kristo, malaki ang pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya malaki din yung pagmamahal nila sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, pero tayong mga Kristiyano, paano? Paano kung ayaw natin tanggapin na tayo isang makasalanan? Paano? Naranasan niyo ba yung umiyak kayo na para bang gumulong-gulong kayo, humagulgul kayo dahil sa nagrepent kayo sa kasalanan? Naranasan niyo na ba yung parang namatayan kayo sa pagsisisi niyo sa kasalanan? Sobra yung pag-iyak niyo dahil na-realize niyo na kayo sobrang makasalanan. Pagkatapos nun, na kayo mag-repent, ramdam niyo sa puso niyo yung kapayapaan, kagaanan sa puso. Kasi nga, ramdam mo na sa puso mo yung pag-ibig ng Diyos eh. Kasi pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan.
Ganun yung tunay na nararamdaman na na-meet niya ang Panginoon. Ganun yung ramdam ng tao na pinatao siya sa mga pagkakasala. Pero paano kung ayaw niyang pagsisiyan ng kasalanan niya? Patutuhanan ko po sa inyo yung isang tao na sabi niya sa akin. Sabi niya, ipag-pray mo ako kasi may karamdaman ako. Sabi ko sa kanya, magdasal ka lang sa Panginoon. Mag-pray ka lang sa Panginoon, sabi ko sa kanya. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, na sa gayon, patatawarin ka ng Panginoon at pagagalingin ka niya sa iyong mga karamdaman. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero ang sagot niya sa akin? Ang sagot niya sa akin, anong pinagsasabi mo? Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan sa buong buhay ko, hindi ako nagkasala. Sino ka para hatulan mo ako ng makasalanan para sabihin mo humingi ako ng tawad? Hindi ko deserve magkaroon ng sakit. Wala akong kasalanan sa buhay ko. Yun ang sagot niya sa akin. Ang tao ba'y walang kasalanan? Ang tao ba'y ni minsan hindi siya nakagawa ng pagkakasala? Pero anong sinasabi ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 10? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang mga salita. So lahat tayo makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, gaano kahalaga yung maituro sa tao yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kasi darating ang panahon. Darating ang panahon na ang mga tao, yung kasalanan na hindi na nila iisip yung kasalanan. Darating ang panahon na hindi na nila hahanapin ang katotohanan. Sa huling araw, darating ang panahon na okay na para sa kanila na gumawa ng kasalanan. Darating ang panahon na hindi na nila mararamdaman yung guilty sa paggawa ng kasalanan. Darating ang panahon na wala na sa puso nilang pag-ibig. Darating ang panahon, hindi lang sa mga tao sa salibutan, kundi pati ang mga mananampalataya. Mawawala sa kanila yung pag-ibig, malalamig sila sa pananampalataya. Darating ang panahon. Kaya nga nandito tayo ngayon. Pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon hanggat may araw pa, hanggat may pagkakataon pa, hanggat di pa dumarating yung panahon na yun na sinasabi ng Biblia na lahat tayo, halos lahat ng mananampalataya ay malalamig. Sabi ng Panginoon, pagdating ko kaya, may madatnan pa kaya ako na may pananampalataya? Nagbabala ng Panginoon. Mayroon pa kaya akong maratnan pagdating ko na may pananampalataya? So, ibig sabihin lang nun, ang lahat ng sinasabi ng Biblia ay matutupad. Walang sinabi ang Panginoon na hindi natupad. Lahat sa Biblia ay natutupad. Pero, nakahanda ba tayo sa muling pagparito ng Panginoon? Ready ba tayo na masasabi natin, Lord, nakahanda na akong pumunta ng langit. Lord, handa na ako sa pagparito mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Darating ang panahon, sa huling araw, ang mga tao ay manlalamig. Anong ibig sabihin ng panlalamig? Hindi na nila ramdam yung kasalanan. Hindi na nila marirealize na sila'y makasalanan. Mawawala na lahat sa puso nila. Kaya nga, napakahirap bumalik na sa Panginoon kapag ikaw ay matigas na yung puso mo. Ikaw ay manhid na sa kasalanan. So mga kapatid, ano sabi ng Biblia? 2 Timoteo 4, verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Naghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So wala na doon ang katotohanan. Kahit magsimba ka pa na magsimba, pipiliin pa rin nila yung katuruan na gusto nila. Hindi ang katuruan ng Panginoon ang gusto nila, kundi ang gusto lang nila. Yun ang sinasabi ng Biblia. So anong gusto nating katuruan sa harapan ng Panginoon? Isang magaan na katuruan. Pero sa Panginoon, ang gusto niya, mabigat, isang matalim. Yun ang gusto ng Panginoon para gisingin kanya. Kaya nga sinasabi sa Revelation, pinapaalalahanan niya ang iglesia na dapat magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Talikdan ang inyong mga pagkakasala. Alam niyo po, sa simbahan namin, patotohanan ko lang sa inyo. Sa simbahan namin doon sa Seoul, galing kami ng Seoul. Nagsisimba kami doon. More than 40 years na napipreach yung pastor namin. More than 40 years na siya. Pero hindi siya nagbago sa kanyang pagpipreach na gospel.
Paano ba mag-preach yung pastor namin doon? Itinuturo niya sa mga tao na si Kristo'y nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya, pinasan niya ang krus, nag-alay siya ng buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. Si Kristo ang naging daan para mapatawad ang lahat ng tao sa kanilang mga pagkakasala. Pero anong ginawa ng mga tao? Inusik siya ng mga pastor, inusik siya ng mga miyembro. Ang sabi ng mga tao sa kanya, Pastor, 40 years nang nakalipas, magpahanggang ngayon, ganyan pa rin pinipreach mong gospel. Magpahanggang ngayon, nakakasawa yung pagpipreach na alam na namin na si Kristo ay naipako sa krus. Pero, ang sinasabi ng Biblia, na ang salita ng Panginoon na hindi nagbabago. Si Kristo hindi nagbago mula noon hanggang ngayon. So tayo ba'y sasabay sa henerasyon na ito na sinasabi natin na pwede bang baguhin ang Biblia? Pwede bang baguhin ang pangangaral ng salita ng Diyos? Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, hindi nawala ang paalala ng Panginoong Jesucristo na dapat magsisi sa kasalanan. Paano natin masasabing babaguhin natin ang henerasyon ngayon? Paano natin sasabihin na si Kristo'y namatay na sa krus, hindi na kinakailangan palalahanan pa mga tao magsisi sa kasalanan? Paano natin masasabing makakapunta tayo ng langit? Kasi si Kristo'y namatay na, dati pa, 2,000 years ago. Okay na gumawa ng kasalanan. Pero hindi ba tayo nakakagawa ng kasalanan ngayon? Patuloy tayong gumagawa ng kasalanan. Patuloy din ang ating Panginoong Jesucristo nagpapaalala sa atin na dapat tayo magsisi sa ating mga pagkakasala. Kasi nga tayo'y mapupunta ng impyerno. Pero salamat sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa aking Panginoon. Dahil mag-isang taon na tayo ngayon, hindi ako magsasawa sa inyo na paalalahanan din kayo na dapat kayo magsisi sa inyong mga kasalanan. Na dapat ko kayong paalalahanan na si Kristo'y nagkatawang tao. Siya'y nag-alay ng dugo para sa atin. Alam niyo kung bakit? Para ma-realize ninyo sa buhay ninyo na mahal kayo ng Panginoon. Maramdaman niyo sa puso ninyo yung kagandahang loob ng Diyos para sa inyo. Kasi kung hindi niyo ipapaunawa sa tao na yan, paano niya mararamdaman na mahal siya ng Diyos? Maraming tao dyan sa paligid nyo. Maraming tao dyan na hinahanap nila ang Diyos. Kasi hindi nila nakilala ang Diyos. Na kung gaano kaganda kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Pero kung kilala lang nila ang Diyos, alam nila kung paano sila tatawag kay Lord. Kasi kilala nila ang Panginoon. Kaya nga nagpapasalamat ako. Dahil nananatili tayo sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kung paano nangaral ng Panginoong Jesucristo, ano sabi niya? Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. So ako man, tinutupad ko ang sinasabi ng Panginoon na dapat tayo magsisi sa kasalanan sapagkat malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Paano kung dumating ang Panginoon na hindi pa tayo nagsisi sa kasalanan? Isisisi ba natin sa Panginoon ang bagay na yan? Hindi. 2,000 years ago, pinaalalahanan na tayo ng Panginoon. Ibinigay na niya yung kanyang mensahe para sa atin na dapat tayo magsisi sa mga pagkakasala. Ito na yung chance natin na tayo'y magsisi. So mga kapatid, alam niyo po, maraming tao dyan na naghahanap ng katotohanan pero hindi nila mahanap ang katotohanan. Dahil hindi pinapahayag sa kanilang katotohanan. So yung kagandahang loob ng ating Panginoon, hanapin nyo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Darating ang panahon na kakaayawan na ng mga tao. Yung mga tao nagpapahayag ng tama. Mga tao nagpapahayag ng dapat kayong magsisi sa inyong mga kasalanan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, manlalamig na sila sa pananampalataya. Kasi ayaw na nilang pakinggan yung tamang katuruan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga salita na talagang tatamaan sila. Yung salita na marirealize na sila'y makasalanan. Dahil nagnanais ang Panginoon na tayo magkaroon ng kaligtasan. So mga kapatid, ano sinasabi ng ating Panginoon? Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Talikuran na ninyo ang inyong mga kasalanan. Pero bakit? Napakarami ngayon na hindi na nagtuturo ng ganyan. Napakarami simbahan na hindi na nagtuturo ng ganyan. Alam niyo, nakakabahala para sa mga miyembro. Hindi lang para sa mga miyembro, kundi para sa mga tagapagturo. Nakakabahala para sa kanila. Dahil nga pinapaalalahanan ng Panginoon yung
Iglesia ng Pergamo, anong sabi ng paalala ng Panginoon? Subalit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam, na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyo sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. So pinapaalalahanan ng Panginoon ng bawat isa. Sa mga taong nagtuturo ng hindi tama. Kaya nga ang Panginoon, ano sabi niya? Sabihin mo sa kanila na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun ang tunay na dapat mong ituro sa kanila. Hindi nila dapat sundin yung katuruan na mali. Kasi nga, sa huling araw, pag-aana ng pag-aana ng katuruan ng mga tao. Lumilihis na sila sa mga katuruan. Kaya nga mga kapatid, maging alerto tayo. Hindi lang tayo basta nagsisimba tayo, makakapunta na tayo ng langit. Pero napaka-importante pa rin pala na dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, gaano kahalaga sa isang tagapagturo na ituro niya sa mga miyembro niya na dapat magsisi ang mga tao sa kasalanan. Ano sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 1 to 3? Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu Santo. Sa halip, subukan muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat maraming nanghuwad na propeta sa mundong ito. Yan ang paalala ng Panginoon. Ano pang sabi niya? Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ay nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. So sa bawat simbahan, may time pa ba silang sabihin yung patungkol kay Kristo? O may topic sila patungkol sa blessing? O kung paano sila magkakaroon ng pagpapala sa buhay? May time pa ba silang sabihin yung patungkol kay Kristo? Na si Kristo ay nagkatawang tao, nag-alis siya ng buhay para sa ating mga kasalanan. Ano sinasabi ng Biblia? Ito ang palatandaan na kung nasa Kanya ang Holy Spirit, pinapahayag niya na si Kristo ay nagkatawang tao. Mag-isang taon na tayo ngayon. Paulit-ulit ko kayong pinapaalalahanan patungkol kay Kristo. Sa bawat pagpapahayag ko ng salita ng Diyos, pinapaalalahanan ko yung kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat. Na si Kristo ay nagkatawang tao. Siya'y nanirahan sa atin. Ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng kamatayan sa krus. Lahat kayo, pinapaalalahanan ng Panginoon. Dapat ninyong alalahanin na huwag ninyong kakalimutan yung kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Kaya nga, kung hindi gayon, sabi niya, ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus. Hindi mula sa Diyos ang Espiritu na nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong darating at ngayon na ngay nasa daigdig na. So sa mga tao na hindi nagpapahayag patungkol kay Kristo, na nagkatawang tao si Kristo, nag-alay ng buhay, namatay siya sa krus, every preaching, every service, sila'y Antikristo. Nakakatakot, di ba? Makikita niyo sa mga pastor ngayon, sa mga tagapagturo, ang ganda nila mag-deliver ng preaching. Ang gagaling mag-English. Ang sarap pakinggan lahat ng preaching. Pero kung hindi nila itinuturo daw, sabi ng Biblia, na si Kristo ay nagkatawang tao, sila'y Antikristo. So doon, yun pa lang ang palatandaan na makikita mong nasa mali ka katuruan. Nasa mali ka ang pinasukan na simbahan. So mapalad na kayo dahil pinapaalalahanan kayo ng Panginoon. Dito, tanggapin ninyo isang matalim na salita mula sa ating Panginoon. Binibigyan kayo ng isang palatandaan ng Panginoon. Hindi ako nagsasalita sa sarili ko, kundi mula ito sa Biblia. Sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo ng kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Hindi ko sinabi yun, kundi ang Biblia mismo. Si Jesus mismo ang nagsalita nun. Hindi ako. Kaya nga napakapalad natin.
Dahil paulit-ulit, every Sunday naririnig ninyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Lagi ko kayong pinapalalahanan na si Kristo'y nag-alay ng buhay para sa atin. Alam niyo kung bakit? Napansin ninyo, puro blessing, puro encouragement. Paano sila palalaguin sa pananampalataya? Paano ka lalago sa pananampalataya kung hindi mo na-realize ang kasalanan mo? Hubugin mo muna ang relasyon mo sa Panginoon para lumago ka sa pananampalataya. Hubugin mo muna ang relasyon mo sa Panginoon para pagpalain ka ng Panginoon. Hubugin mo muna ang sarili mo, yung relasyon mo sa Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil lang sa pagpapala, sa mga encouragement, sa mga kayamanan na meron ka, hindi ka makakapunta ng langit sa sarili mo lang. Si Kristo ang kailangan mo. Wala na sa iyo ang lahat. Basta nasa iyo si Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Katulad ni Lazaro na isang pulubi. Wala na sa kanyang lahat, pero may buhay na walang hanggan. Dahil nasa kanya ang Panginoon. Tayo kahit magpakahirap pa tayo, pagpakahirap pa tayo, magpakayaman man tayo. Anong sabi ng Biblia? Ipinanganak kang wala ang dala, aalis kang walang dala. So paano mo may masasabi sa Panginoon, Lord, papasukin mo ko itong kayamanan ko? Wala. Yung kwento ng Biblia na isang mayaman si Lazaro, anong napala ng isang mayaman? Napunta lang siya sa impyerno. Na walang kabuluhan ng kanyang kayamanan. Pero para sa inyong lahat, kung nasa inyong Panginoon, kahit na punong-puno ka pa ng pagsubok, kung nasa inyong Panginoon, gaano pa kahirap ang inyong buhay, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil kasama mo ang Panginoon, gaano ka importante na paalalahanan ng mga tao na si Kristo'y nagkatawang tao, nanirahan siya sa atin at nag-alay siya ng buhay. Napaka-importante po. Alam niyo kung bakit? Paano kung may bisita tayo ngayon? May bisita tayo ngayon. Paano kung nung time na yun, pinahayag mo ang patungkol kay Kristo? Naramdaman niya na, ay ganun pala. Ngayon, alam ko na kung bakit nag-alay ng dugo si Kristo kasi mahal niya ako. So, nung time na yun na may bisita tayo, na-realize niya na siya makasalanan. Na-realize niya na may Diyos pala. Na-realize niya na mapupunta pala siya ng langit. Na-realize niya mapupunta pala siya ng impyerno dahil sa kasalanan. So, nabigyan siya ng pagkakataon na kilalanin ng Panginoon. So mga kapatid, napaka-importante, every service na ipahayag mo si Kristo. Maraming mga pastor, mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, hindi pinapahayag si Kristo sa buhay. Alam niyo, patotoo ko yan. Si Brother Vincent, bisita lang namin. Namumuhi siya sa amin, ayaw niya kaming samahan kasi masyado kaming banal. Pero nung time na marinig niya ang salita ng Diyos, doon niya na-realize na siya isang makasalanan. Doon niya na-realize na may Diyos. So ngayon, napakainit sa pananampalataya. Ang dami niyang hinihikayat ng mga mananampalataya. Yun ang ibig ko sabihin. Yun ang sinasabi ng Biblia na dapat ipahayag mo sa mga tao na si Kristo'y nagkatawang tao. Bakit? Sa paanong paraan mo ipapahayag na si Kristo'y nagkatawang tao? Ibabahagi mo yung kwento na ginawa ng Panginoon. Si Kristo'y naipako sa krus, nag-alay ng dugo para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Ako din naman. Nung ma-realize ko na si Kristo, inipako sa krus, doon ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal. Doon ko lang naramdaman na dapat pala ako magsisi sa aking kasalanan. Kaya nga yung mga tao, hindi sila nagsisisi sa kasalanan nila kasi nga hindi tinuturo. Hindi pinaparealize sa mga tao na sila makasalanan. Hindi nila pinaparealize na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga tayo nananampalataya kay Kristo kasi nga pinatahon tayo sa ating mga kasalanan. Bakit kayo nananampalataya kay Kristo? Walang kwento. Bakit ko sasabihin, ayun si Brother Kevin. Kilala ko yan. Ang totoo, hindi ko kilala si Brother Kevin. Masasabi ko bang kaibigan ko siya? Masasabi ko bang kapamilya ko siya? Tanungin ko siya, sasabihin ko sa kanya, kaibigan ko siya, sasabihin sa akin, hindi kita kilala. Diba? Paano niyo masasabi nakilala niyo ang Panginoong Jesucristo kung hindi naman kayo kilala ng Panginoon? Kung wala kayong relasyon sa Kanya, paano niyo makikilala ang Panginoon? Kilala niyo ba ang Panginoon? Oo, kilala ko ang Panginoon, Jesus Christ. Pero alam niyo ba kung ano ginawa ng Panginoon sa buhay niyo?
Hindi nyo alam. Kasi wala kayong personal na relationship sa Panginoon. Hindi nyo alam kasi hindi ito pinapaalala ng isang pastor na tagapagturo ng salita ng Diyos. Once na may bisita ka, isang kaluluwa, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, isang kaluluwa lang na magsisi sa kasalanan, ang buong kaharian ng langit ay magdiriwang. Amen. Isang kaluluwa lang. So isang kaluluwa lang dito sa mundong ito, makilala niyang Panginoon nung nag-preach ka ng gospel patungkol kay Kristo. Buong kalangitan, nagdiwang na, tumunog na ang trumpeta, nagsaya na sila doon. So napakahalaga ng isang kaluluwa. Napakahalaga na sa oras ng service, ipaalala mo sa lahat ng tao na si Kristo ay nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang doon. Kahit na mga Kristiyano pa, nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob, marirevive muli sila sa pananampalataya. Once na narinig nila yung salita ng Panginoon, marirevive sila muli. Hahanapin nila muli ang presensya ng Panginoon. Kapag narinig nila yung kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, napakahirap. Napakahirap makapunta ng langit. Kaya nga nakakalungkot sa maraming simbahan ngayon. Nakakalungkot ay hindi nila pinapahayag si Kristo na naging tao. Ano sabi ng Biblia? Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus. Hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritong Antikristo ang nasa kanila. So mapalad tayo mga kapatid. Kaya nga, sa huling araw, anong sabi ng Panginoon? Hahayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pamumuhay. Pababayaan na sila ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, binibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na pagsisihan ng inyong mga kasalanan. Pero darating ang panahon, sabi niya, hahayaan ko na sila. Pababayaan ka na ng Panginoon. Hindi dahil walang pag-ibig ang Panginoon, kundi yun na yung katuparan ng kanyang mga salita. Pero ngayon, binibigyan ka pa ng chance ni Lord na pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Pero ano sabi ng Biblia? Sa Roma chapter 1 verse 26 to 32, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae. At sa kanilang kapwa lalaki sila nakikihumaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y parurusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pandaraya, pagpatay, pagtatalo, masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa kismis, mapanirang puri, nasusuklang sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatahan ng kasamaan, sumuhil sa mga magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, walang puso at di lumilingap sa kapwa. So lahat ng yun, wala tayong kasalanan doon. Ni isa sa mga binanggit, wala tayong nagawa doon. Kaya hindi pinipreach sa loob ng simbahan ng kasalanan. Wala man isa man doon ang nagawa nating mga pagkakasala. Kaya hindi na kailangan pang i-preach sa loob ng simbahan na dapat tayo magsisi. Lahat yan na nakasulat sa Biblia, nagagawa ng tao. Bakit isinulat sa Biblia yan? Kasi nga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na dapat tayo magsisi sa kasalanan. So mga kapatid, bakit hindi pinaparealize ng isang pastor o tagapagturo ng salita ng Diyos na dapat magsisi siya sa kasalanan? Bakit? Kasi sa buhay natin ito, pagaan na ng pagaan ang pagsisimba. Pagaan na ng pagaan yung preaching. Kasi nga, kahit na yung pastor, hindi na niya alam na nasa mali na siyang katuruan. Kapag mali na ang tagapagturo, lahat ng miyembro ay nasa mali na. Kaya nga sabi ng Panginoon, hahayaan na sila sa marumi nilang pamumuhay. So, mga kapatid, nagtataka tayo kung bakit si pastor laging every Sunday na lang, preaching siya ng preaching, magsisi, nag-preaching siya ng ganyan. Mga kapatid, every day nagkakasala tayo. Every day.
Nakakagawa tayo ng kasalanan. Sa isipan lang naman natin, nakakagawa na tayo ng kasalanan. Minsan nga sa panaginip pa, di ba? May mga mahalay na pamumuhay tayo sa panaginip. Kahit sa puso natin. Nagkakaroon tayo ng galit, inggit, lahat ng yan kasalanan. So nagkakaroon tayo ng kasalanan sa buhay natin everyday. Kaya nga, muling nagtakda ang Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Ano yung sinasabi niya? Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Ito na yun. Ngayon, sabi niya, pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi niya sa pamagitan ni David, sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patikasin. So lahat tayo binibigyan ng chance ng Panginoon. Ano sabi niya? Ngayon. Ngayon, hindi bukas. Ngayon na yung pagkakataon na kapag narinig mo ang salita ng Diyos, iyang puso ay huwag mong patigasin. So Panginoon, nananawagan sa iyo, ngayong oras na ito, ngayong narinig mo na ang salita ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang puso mo, anak. Ito na yung ngayon. Ako nang nagtakda. Hindi na ikaw yung nagtakda. Ako nang nagtakda niyan. Ngayon na yung chance mo na pagsisihan ng iyong kasalanan. Kaya mga kapatid, ano sabi niya? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at mas matalas. Kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at ng mga nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So ang salita ng Diyos ay tumatagos sa puso ng bawat isa. Ito'y matalas at matalim. So mga kapatid, ano sabi ng 2 Timoteo 3 verse 16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasaway para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So ibig sabihin, mga tagapagturo, sinasabi ng Biblia, upang ang lingkod daw ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ano ang dapat mong ituro sa mga miyembro mo? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Sa pagtatama sa maling katuruan. Sa pagtutuwid sa likong gawain. At sa pagsasaway para sa matuwid na pamumuhay. So, mga tagapagturo, ituro mo ang salita ng Diyos. Ituwid mo ang mga miyembro mo sa mga mali nila. Palalahanan mo sila sa mali nilang mga gawa upang maging handa ka bilang lingkod ng Diyos. So mga kapatid, wala na tayo sa panahon na ipapahayag ko sa inyo yung blessing. Malapit nang dumating ang Panginoon. Anumang panahon, anumang araw, malapit nang dumating ang Panginoon. Para saan pa ang pagtuturo ko sa inyo sa mga pagpapala? Kung ituturo ko sa inyo ang pagpapala, paano kung dumating ang kamatayan? Useless ang pagpapala. Kahit pagalingin pa kayo sa inyong karamdaman, darating ang araw, mamamatay din naman tayo. Para saan ang pagpapagaling? Ang pagpapagaling ay daan para makilala mo ang Panginoon. Hindi ito panghabang buhay. Lahat tayo darating sa kamatayan. Kahit anumang bagay na meron tayo ngayon, lahat ng yan ay mawawalang kabuluhan. Pero pagdating ng Panginoon, kung tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, tayo patatawarin sa ating mga pagkakasala, tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, buksan mo ang iyong puso. Sa oras na ito, alalahanin mo kung anong mga kasalanan na meron ka. Huwag mong isipin na wala kang kasalanan. Huwag mong isipin na wala akong nagawa, hindi ako pumatay. Marami tayong kasalanan. Lahat tayo pinanganak na makasalanan. Mula kay Adan at Eva, nung sila'y magkakasala sa Diyos, ang kasalanan ay pumasok. Kaya nga ang kamatayan ay pumasok. Ang tao, hindi niya masasabing wala siyang kasalanan. Masasabi ko na ang tao ay walang kasalanan kapag hindi siya namatay. Walang kamatayan ang walang kasalanan.
Ang Panginoong Jesucristo lang ang walang kasalanan. Kaya ang Panginoon lang ang nabubuhay magpakailanman. Siya lang ang walang kasalanan. Pero tayong lahat ay nabubuhay na makasalanan. Kinakailangan natin pagsisihan ang lahat ng ating mga pagkakasala. Narito tayo ngayon, ang Panginoon, tumatawag sa atin. Naway tumagos sa puso ninyo ang kanyang panawagan. Ano sabi ng Panginoon? Pagsisihan mo na, ngayon na. Ngayon na, huwag ng bukas. Huwag ng sakana. Ngayon na, pagsisihan mo, talikdan na ang iyong mga pagkakasala. Ano sabi ni Lord? Kung hindi mo pagsisisihan, pupunta ako diyan. Ako mismo ang magpapatay ng ilawan mo. Anong ibig sabihin ni Lord doon? The end. Ako na ang hahatol sa iyo kung ayaw mo pa rin magsisi sa iyong mga kasalanan. Si Lord na ang hahatol sa atin. Tayo'y mapupunta ng impyerno. Pero higit sa lahat, napakaganda ng kagandahang loob ng Panginoon para sa atin. Nabubuhay pa rin tayo. Nananatili pa rin yung ilawan sa buhay natin. Nananatili pa rin tayong buhay. Kaya nga pahalagahan ninyo yung oras na ito. Kahit sa oras na ito, Lord, sorry sa aking mga pagkakasala. Lord, hindi ko alam kung paano ako tatawag sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako magsisisi. Pero Lord, tulungan mo ko. Kahit isang sambit lang na paghingi ng tawad, Lord, naway unawain mo ko. Dahil hindi pagganap yung pagkilala ko sa iyo. Hindi pagganap na nararanasan kita sa buhay ko. Kaya Lord, tulungan mo ko na kahit isang salita lang, Lord, na Lord, patawarin mo ko sa aking kasalanan. Napakahalaga na yun sa Panginoon. Na pakinggan mo ang kanyang mensahe. Kaya mga kapatid, kahit anong simbahan man yan, ano man ang religion natin, lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Ako'y nagpipreach ng gospel dito, hindi para sa Christian lang, kundi para sa ating lahat. Walang barrier sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo dito magkakapatid. Lahat dito nagmamahalan tayo. Lahat dito dapat tayo makapunta ng langit. Lahat dito dapat kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay dapat magsisi sa ating mga kasalanan. Kung nais ninyo maranasan sa buhay niyo ang ating Panginoon, kung nais ninyo na kumilos ang Panginoon sa buhay niyo, dapat pagsisihan muna ninyo ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, marami tayong kasalanan. Kayo mismo alam niyo sa sarili niyo kung anong mga pagkakasala na meron kayo. Hindi ko na kailangan sabihin pa, hindi niyo na kailangan lantaran pa dito, kayo mismo alam ninyo kung anong mga pagkakasala na meron kayo. Alam ninyo kung anong dapat nyo ipagsisi sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Lahat tayo tumawag sa Kanya at pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala.